Una na pong napabalita na hindi daw pinapasok sa Supreme Court itong mga nagngangalangal ngayon na mga fake news vloggers. Yan po ang label sa kanila, hindi lang po galing yan sa atin. Pero kaya nga daw sila pinatawag dahil sila yung madalas ay magpakalat ng kasinungalingan sa social media. So siguro magandang umaten nga itong mga ito para kahit paano madepensahan nila yung sarili nila. Dahil siguradong handa, okay, nakahanda, naka-ready ang mga miyembro ng Quadcom, ng panel na yan, para nga sa investigation na yan. Sila yung nakahanda. Lahat ng upload, lahat ng content na itong mga political vloggers na ito, siguradong may record na yung mga yan bago pa man gawin or ipatawag nga sila. Katulad ng ginawa ni Marcoleta, yung specific upload ng isang nagngangalang Attorney Enzo Recto, yun yung kanyang naging dahilan. Tinarget niya si Attorney Enzo Recto dahil nga doon sa kuno ay mapanlin lang. Napakaganda na isa ng yun. Panuorin niyo po. Pero balikan natin. Vloggers and social media users, ito yung mga nag-refuse to attend. Ayan, tumakbo sa Supreme Court. Nauna na rin sinabi ng mga yan na marami ko ng mga lawyers, natural mga diehard din yan, na willing silang tulungan sa kanilang laban. Talaga ba? May laban agad. You see? Ganyan po kasi ang kaisipan nyo na akala nyo agad-agad ay laban. Na akala nyo, iniisip na ng publiko na kayo ay nahusgahan na. Iniisip nyo na kayo ay nahusgahan na. Bago pa man mangyari itong mga ito, totoo naman yung mga matitinong kababayan natin at may prinsipyo, alam na sa isip nila kung anong klaseng mga content creators kayo. May mga profession pa man din yung iba dyan. Pero bakit kayo nasadlak sa ganyang uri ng napakababang trabaho? Alam niyo po, hindi pwedeng sabihin na malaki ang nakukuha niyo. Akala niyo talaga maliligtas kayo sa mga kahihiyan, sa mga pananagutan niyo, dahil yung mga ginagawa niyo po ay talagang labag sa batas. Sa mata ng tao, syempre. Buti na lang talaga, sa tingin ko, mas marami pa rin ang marunong mag-discern at alam kung ano yung tama at mali, lalo na po sa paggamit ng social media. Ang sinisigaw na itong mga vloggers na ito, sinusupil daw yung kanilang freedom of speech or freedom of expression. Yun pala yun. Freedom of speech daw pala yung pagpapakalat ng fake news. Ayan. Ganyan pala ang freedom of speech nyo. No wonder, ulitin ko walang bago sa kaisipan na itong mga ito. Dahil nga, baliktad na po ang kaisipan ng mga yan. Ang freedom of speech ay yung mga fake news na, yung pagpapakalat na ng kasinungalingan at paninira ng itinuturing nilang kalaban. Pero alam mo, nakakabilib din kasi napakagaling maghabi ng kasinungalingan na itong mga ito. Mahaba-haba din siguro talaga ang training na itong mga vloggers na ito. Dahil mahirap yan. Kasi una mong sasanayin ang sarili mo sa sarili mo ring panloloko. Tapos, idadamay mo yung mga followers nyo at paniniwalain nyo ang sarili nyo na naman na kayo ay maraming followers na napapaniwala. Ayan. So, ito isa. Sabi nung isa, kapag daw yung mga kakamping ang kumukontra nga sa kanilang idolo na si Sara Duterte, at yun nga, nilalabanan ang fake news, ituturing na NPA, ituturing na kaaway ng gobyerno. Yun ang sistema ng kaisipan na itong mga ito Yung lumalaban sa fake news, yung totoong mga media na naghahatid ng totoong balita at fair na balita, sila daw yung mga bias at babansagan pa ng kung ano-ano. So, di ba napakalala na ng ating lipunan? At uulitin ko, ang pinagmulan ng lahat ng ito ay ang mga Duterte. Good luck.